Iiwan ko muna ng ilang araw ang aking mumunting kusina at dadalhin ko kayo sa isang tagong lugar kasama ng aking mag-ina, kamag-anak at kaibigan. Doon natin itutuloy ang pagluluto ng isa na namang pagkaing bukid. At sa pagkakataong ito, hindi lang sikmura ang lalagyan natin ng laman, kundi pati ng mata sa tanawing papawi sa mga pagod at problema. Magtatanim ng mga alaala na hindi kayang tumbasan ng kahit anong halaga. At baka isang araw gusto din gumala, spend time kasama ng iyong jowa or magmuni-muni dahil pinagtagpo pero hanggang ala-ala dahil hindi kayo ang itinakda ng tadhana. Maaga kong inumpisa ng araw para makapagluto ng almusal kasama ng mga kanayon natin na dito muna mga malagi ng ilang araw sa bahay. At dahil mga mahilig din sa mga gulay-gulay kaya nauwi kami sa mga dinengdeng at inabraw. At dahil ngayon lang ulit nagkita-kita kaya medyo tinanghali ng alis dahil sa kwentuhan. 3 hours away from Bangkok ang aming destinasyon sa takbong normal lang at hindi naman buwis buhay. Ito nga yung probinsya ng Kanchanaburi. At dahil medyo napadami ang aming almusal kaya dumaan muna kami sa isang temple para matunawan na kung saan may 500 steps up daw. Pero nung inakyat ko ito, 501 steps pala nung aking binilang. Nabudol ako. Kaya nagpasya kung hindi na ituloy at bumaba na lang noong narating ko yung ika-500 na hagdan. Para hindi na ako mabudol at excited na ang lahat, kaya dumiretso na kami sa aming pinareserve na tutuluyan. At dahil free breakfast lang ang offer nila, kaya nagbaon na ako ng maluluto. Sa isip ko, this time hindi nyo na ako maiisahan. Kung pagdating sa mga outdoor cooking at baon-baon lang naman ang pag-uusapan. 2 native na manok at papaya para sa amin pong magiging hapunan. Sa tingin ko naman, ayos na to. Saka ko lang ito ginayat at nilinisan. Dala ko na lahat, lutuan, plato at rekado. Pero may offer naman sila. Pwede naman manghiram ng gamit if ever mapasyal ho kayo dito at may nakalimutan. Saka ko lang ito pinakuluan pero naglaon na-realize ko na iwan ko pala yung talbos na sili. Pero sabi ko di bale, huwag stress ang sarili, nandito tayo para mag-enjoy, huwag papekto ng dahil sa sili. Habang naghihintay na lumambot at medyo maaga pa naman kaya nagtampisaw muna kami para kahit papaano malamigan ang katawan saka kami umahon. Dahil masarap kumain kapag medyo pagod at habang mainit pa ang sabaw. Nilapit namin sa Diyos ang biyaya na nasa aming harapan upang sa ganon mabasbasan at magsilbi lakas sa aming pangangatawan. Overnight po kami dito na mag-stay dahil malayo sa Kabihasnan, walang malapit na mini shop na mabibilhan ng pang snacks. Kaya sabi ko kumain ng madami, don't worry sa extra rice upang may extra energy din dahil maliligo kami hanggang gabi. Isa pong ilog ang lugar na ito na nilagyan nila ng hydropower dam at upang may pagkakitaan, tinayuan nila ito ng mga floating cottages sa paligid para sa ganun magkaroon ng extra income ang kanilang mga lokal na mamamayan. Sulit ang bawat sandali dahil madaming pwedeng gawing activity katulad na swimming, paddleboard at kayak. May cruise dinner pa sila at speedboat na nagkakahalaga ng 150 per hour per head. Para magkaroon po kayo ng idea, gumastos ang bawat isa ng 1,600 baht para sa overnight na stay kasama ng rent sa sasakyan at may free breakfast na nga po yan. Bali 10 kami kaya nagpa-reserve ako ng 2 cottages, family size, good for 5 at 4,000 baht sa isang kwarto at tinapos nga po namin ang araw sa hotpot at fishing. Pagputok ng Bukal Liwayway, sinalubong namin to na magandang gising dahil tahimik at napakapayapa ng paligid. Ganito yung lugar na kung saan kahit anong bigat ng pinapasan, pwede mong ibulong sa isang tasa ng kape para mabawasan. At kung hindi kaya, pwede namang samahan ng kahit isang bote. Alas 8 pa ng umaga ang breakfast kaya itinuloy namin ang pag-iikot sa paligid at may nakita nga akong mga ugat ng gabi kaya kumuha na din ako at sa mga gilid-gilid ang lalaki ng mga suso or liddag kung tawagin sa amin sa local dialect na Ilocano.
Kaya hindi ko na din pinalampas para mayroon naman pang uwi. At abangan nyo nga po yan sa mga susunod kong upload. May kinanaho akong lambat dito kahapon. Babalikan ko kanayon, baka may mahuli tayo malalaking tilapia o kaya dalag. May humalan tayong pang ihaw, pang ulam. 3, action!